At ngayong 2025 sa Season 2 ng Aksyon Laban sa Kahirapan ng National Anti-Poverty Commission. Makakasama po natin tuwing Martes at Huwebes sa Rise and Shine Pilipinas ang iba't ibang kinatawan po ng mga ahensya at lokal na pamahalaan upang pag-usapan ng mga interventions ng gobyerno sa pagpuksa sa kahirapan. At sa ating pong bagong season, tututukan po natin ang convergence o ang pagsasama-sama ng mga programa at stakeholders sa patuloy na pagpapaunlad ng mga komunidad at ng ating pamayanan. Makakakwentuhan po natin ngayon dito sa ating programa si Ms. Gina Barquilla, the Carmen Municipal Environment and Natural Resources Officer of Menro, upang talakayin ang mga pangunahing inisyatiba ng lokal na pamahalaan ng Del Carmen, tulad ng pangalaga sa kalikasan at pagtiyak ng hanap buhay ng mga Del Carmenon. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga. Alam ko, meron po kayong gusto muna mga pasalamatan. Tama po ba, ma'am? Okay. Maradyo nabuntag sa tanan. So it is a good morning greetings from Surigao, Siargao nun. Okay. So ngayon, magpapasalamat po ako una sa National Anti-Poverty Commission na nagpapadala sa akin dito at sa butihing mayor din ng bayan ng Del Carmen, Mayor Alfredo M. Coro II, sa pagpapadala din sa akin dito na para ipahayag paano dito sa programa Aksyon Laban sa Kahirapan, paano ang bayan ng Del Carmen lumalaban para mag-survive doon sa kahirapan. Okay. Mahaba po ang inyong naging biyahe para po makarating dito. So thank you for joining us. At ating pong talakayin itong mga anti-poverty efforts ng bayan po ng Del Carmen. Partikular na rin po sa issue ng climate change. Alright, isa po sa mga naging benepisyaryo ng People's Survival Fund o ng PSF, ang Del Carmen Local Government Unit. So kamusta po yung naging contribution po nito sa inyo pong initiatives para po matugunan ang mga hamon ng climate change? At para ganun na rin po mayangat ang tas ng buhay po ng mga taga Del Carmen. Okay. So, nagpapasalamat ang bayan ng Del Carmen na na-approve yung sa People's Survival Fund para yung programa na magawang Siargao Climate Field School for Farmers and Fisher Folks sa funding po ng PSF, yung People's Survival Fund. Malaking tulong po ito para sa bayan ng Del Carmen kasi dependent yung Del Carmenon sa fishing at saka sa farming. Okay. So yun yung hanap buhay talaga sa mga Del Carmenon. Okay. So ito pong field school na ito, malaki ang pakinabang ng ating mga fisher folks and farmers. So tell us, ano po yung nangyayari po dito sa field school na ito at paano po ito nakakatulong sa sektor pong ito? Okay. Ang pinaka-purpose talaga niya na gumagawa ng ganitong struktura na Climate Field School for Farmers and Fisher Folks para makakuha ng datos na yung hindi masayang kung kailan mangingisda kasi doon sa datos na yan, doon sa Research Valley, malalaman nila na itong time na to ay pwede na silang mangisda. Same din doon sa farmers para hindi din masayang yung pagtatanim nila. So makita nila kailan sila dapat magtatanim kasi kahit tag-init ay umuulan. So mababaha yung rice field halimbawa kasi yun yung sa farming. Same din sa fishing, yung para malaman nila yung lugar kung saan malaki ang alon, so hindi sila pwedeng mangingisda. So doon sa Climate Field School na yan ay malalaman nila yung datos. Bukod sa skills, yung information, very vital yan, Yes. para masiguro na yung kanilang ma-harvest ay maganda at hindi rin masasayang. Alright, nabanggit yun na po na ang pagsasaka at pangisda, yan po ang mga sources ng kumbaga income ng LGU at livelihood na rin po ng mga taga Del Carmen. But in terms of protection of the environment, paano po sinisiguro ng Del Carmen LGU na napoprotektahan po ang ating kalikasan kasabay na rin ng pag-angat ng antas ng buhay ng mga magsasaka at ng ating po mga mangisa sa Del Carmen? Okay. So pinaka-importante talaga na gawin ng isang government ay yung may batas. Tapos yung batas na yan ay yung implementation din ay kailangan meron ding harmonization. Kasi isa na yun na hindi pwedeng mas sisirain mo yung kalikasan. Kasi doon ka kumukuha ng panghanap buhay mo, yung sa dagat at saka yung sa bundok. So dahil may ginagawa kang batas para walang sumisira. Tapos doon naman yung source mo kasi
yung sa resources, kung ano yung resources sa bayan ng Del Carmen. Well, speaking about these laws and ordinances, ano po yung mga batas na ipinatutupad ng Del Carmen LGU in terms of protecting the environment? Okay, kung dito sa dagat, nag-establish ang LGU sa pamagitan ng pagtulong ng partnership ng iba't ibang NGOs at NGAs, yung pag-establish ng MPA, yung Marine Protected Area. Dahil sa Marine Protected Area ay doon mo makikita, pag i-protect mo yun, i-conserve mo yun with the batas na i-implement mo, ay talagang lumalaki at dumadami yung isda. So, pabor yun sa mga mangingisda na makuha nila pag lalabas na rin siya doon sa no-take zone, doon sa MPA. Same with the farmers. Yun din, walang aabuso doon sa resources kung saan ka kumukuha ng panghanap buhay mo. At ang implementation naman po nito ay maganda ng Del Carmen LGU. Kamusta po ang pagsunod po natin dito ng mga citizens? Ang pag-implement ng batas ay successful siya kasi supportive naman din yung local government ng munisipyo ng bayan ng Del Carmen. Alright, let's talk about the Rift to Ridge approach. Tell us more about this approach at ano po yung mga initiatives na may kinalaman po dito sa Rift to Ridge approach na ito. Okay, yung sa Ridge to Rift approach ay yung sa terrestrial at saka yung sa dagat. So, doon tinitingnan ng local government kung since dependent sa farming at saka sa fishing, kailangan meron talagang ipapatupad na mga programa. Tapos since ang Del Carmen ay isang munisipyo na nandun sa isla na maliit lang siya, in the previous years ay 5th class municipality siya, na ngayong year lang to nagiging 3rd class. So tinitingnan yon, initiative ng isang local government na tingnan ano po yung kailangan. Kung hindi niya kaya, doon nakipag-partner sa mga NGOs, NGAs. At saka nakita naman din kasi ng NGO pag committed at saka yun, yung interesado talaga yung isang local government na tutulungan ay doon sila tutulong talaga. So yung convergence ay importante sa isang bayan na lalo na nandun kami sa isla. Nabanggit nyo na yung convergence, So, sino-sino po mga NGOs, NGAs, and even government agencies ang katuwang po ninyo sa mga initiatives po na ito to protect the environment? Okay. Yung sa pag-upo ng mayor namin ng 2010 ay ang unang NGO na tumulong sa amin, sumuporta sa amin ay yung Sikat Philippines. Sumusunod yung Rare Philippines, at iba't ibang pang mga NGOs na involved dito, nagsuporta at saka yung Climate Change Commission pala, yung 2012, yun yung unang namin. Katala Foundation, salamat din para matulungan kami on terms of conservation kasi hindi kami expert So sila yung tumutulong, nagbigay sa amin ng mga guidelines. Yun. Now sa Del Carmen, isa rin po sa talagang pinupuntahan, lalo na po ng mga foreign tourist, ay ang Siargao. Papaano naman po natin nasisiguro na with the influx of tourists going to your place sa Del Carmen, particular sa Siargao, ay yung ating pong mga resources doon at ang ating kalikasan ay napoprotektahan at ano po yung mga efforts po ng Del Carmen LGU? Kaugnay na rin po nitong may kinalaman sa sektor naman ng tourism. Sige. Yung pa rin, kailangan yung batas. May batas talaga, lalo na sa basura. Isa talaga yung yung ordinansa na nagbaban ng using single-use plastics. Yung lahat ng tourist kailangan ipaalam sa kanila na bawal magdala ng mga single-use plastics. Tapos yung lahat ng boat namin ay meron talagang trash box para yung nakasakay na mga turista doon sa boat papunta sa tourism destination kung saan man sa Siargao ay merong paglalagyan, hindi matapon sa dagat. At saka pinapaalam talaga namin na stricto kami in terms of yung hindi magdi-distract sa mga resources. Kung
anuman ang meron sa isla ng Siargao. Ayan, ako. Ayun, talaga isa sa mga dapat mapuntahan ko rin yung Siargao. And even yung mga tourists natin, both here in sa Philippines and abroad, isa talagang puntahan yung inyo pong lugar sa Del Carmen, particular sa Siargao. Now, last question na lang, Ma'am Gina. Nabanggit nyo na talang sources ng livelihood and income dyan sa Del Carmen, fisheries, farming, and also tourism. At bakit po mahalaga yung convergence o pagtutulong-tulungan para po maisugpo po natin ang isyu ng kahirapan sa ating bansa, particular po sa inyo pong local government? Yes, ma'am. Kasi importante ang convergence ng NGOs at saka NGAs at even private kasi ang isang bayan na maliit, lalo na nandun sa isla, ay hindi kaya paano i-improve at saka paano din ma-protect. So yun, importante talaga. Yun yung pinaka-importante na nandun sila na magsusuporta as partner namin. At saka both bali ay kailangan merong katuwang, yung katuwang sa kung ano yung mga programa na para merong success yung mga efforts yung purpose ninyo para matugunan yung pag-protect ng isang mga resources kung ano man ang meron sa Siargao. Well, maraming salamat po Ms. Gina Barquilla sa pagsama po sa amin ngayong umaga. Malugod po kami nagpapasalamat sa inyo pong pagbisita dito sa Aksyon Laban sa Kahirapan. At sa ating pong mga manonood, maraming salamat din po sa inyong suporta. Hinihikayat po namin kayong muling tumutok sa ating programa sa darating po na Webes. At ito, Ma'am Gina, sabayan po ninyo ako at sama-sama tayong umaksyon laban sa kahirapan. Muli marami pong salamat sa inyo, Ma'am Gina. Sige, maraming salamat.